Kitang-kita sa CCTV ang pagnanakaw ng gasolina sa isang tricycle sa Bocaue, Bulacan. Sa kuha nitong March 18, nakaparada ang tricycle sa harap ng isang kapilya nang dumating ang isang lalaki. Tumambay sandali at umalis. Nang bumalik, may dala na siyang container. Pumasok siya sa tricycle at tila nag-igib ng gasolina mula sa tangke. Ayon sa may-ari ng tricycle, kaka-full tank niya lang ng gasolina at dumalo lang sa sandali sa isang prayer meeting. Hindi niya rin nai-report sa pulis o barangay ang pagnanakaw. Sugatan ng isang magamang nakamotorsiklo matapos mahagip ng pickup sa Tulunan, Cotabato. Sa kuha ng CCTV sa barangay La Esperanza kahapon, bumibiyahe ang motorsiklo sa National Highway nang dumating ang isang humaharurot na pickup. Nag-overtake ito at nasagi ang motorsiklo. Natumba ang motorsiklo sa kalsada habang dire-diretso lang ang pickup. Nananawagan ng barangay sa mga taga-kakalapit na lugar na may CCTV. Makipag-ugnayan sa kanila o kaya sa Tulunan Police para matukoy ang driver na nakasagi sa mag-ama. Gaya ng MRT3, umaarangkada na rin ang 50% discount sa pamasahe para sa mga pasahero ng LRT2. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Ivang, good morning. Malaking tulong lalo na dun sa mga minimum wage earner na suki nitong LRT2, yung 50% na discount sa pamasahe simula ngayong araw. Maaga ang mga pasahero ngayong Lunes dito sa LRT Cubao Station, kinatuwa ng marami ang 50% na discount sa pamasahe na ipinatutupad ng Department of Transportation sa LRT2. Kahit paano raw ay makakatulong sa mga commuter ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sabi ng mga pasahero na namin nakausap, ilalaan daw nila sa ibang gastusin ang matitipid sa pamasahe. Nakapaskil na ang discounted fare matrix sa bawat istasyon. Sa single journey ticket, 8 pesos hanggang 18 pesos depende sa destinasyon. Habang sa stored value card o BIP card ay mula 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos. Automatic na ang discount pagbili ng ticket. Paglilinaw ng LRTA, wala nang dagdag na discount ang mga estudyante, senior citizen at PWD dahil naka 50% off na talaga ang kanilang pamasahe. Sa tala ng LRTA, nasa 210,000 na pasahero ang daily average na sumasakay sa buong linya mula araw ng Lunes hanggang Linggo. Samantala, Ivan, tuloy-tuloy lamang yung dating ng mga pasahero dito sa LRT Cubao Station. Wala pa naman tayo nakikita na pila maging dun sa labas ito estasyon. Pero marami-rami na yung mga pasahero na nakinabang diyan sa 50% na discount sa pamasahe. Yan muna ang latest mula po rito sa Cubao. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Yes, mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa MRT Cubao Station. At gaya po sa LRT2, kung kayo po ay suki ng MRT3 naman, good news. Dahil pati rito, meron po kayong 50% discount na matatamasa. Lahat po ng pasahero, hindi na lamang po mga estudyante, PWD, senior citizens o vulnerable sector ang mabibigyan ng deskwento. Dahil lahat po ng pasahero, gaya itong mga nakapila ngayon dito, lahat sila ay makakaranas na ng 50% discount. Kung dati po 13 pesos ang minimum fare, ay ngayon nasa 6 pesos na lang. At kung end-to-end naman po ang biyahe nyo o mula sa North Avenue hanggang Taft Avenue, ay nasa 14 pesos pa rin po ang pamasahe, mapa single journey man o stored value ng card. So iiral pa rin po ang dating ipinatutupad na 50%, gaya nga ng binanggit ko sa mga estudyante, PWD, senior citizen, at sa mga gumagamit naman po ng beep card, automatic na pong mababawas ang 50% fare na discount. So ngayon po, alamin po natin yung sentimento o yung pakiramdam, reaksyon ng ilan sa mga pasahero natin na nakikita dito sa MRT, dito po sa pinatutupad na 50% off. Ito, may nakita tayong estudyante. Although, of course, meron ka nang na-receive na discount bilang isang estudyante. Ngayon, na lahat na ng mga pasahero makakaranas nito, anong pakiramdam mo? Actually, maganda to for other people na rin kasi medyo iba din, mahaba din yung biyahe nila. Dahil dun sa 50% naman po nila. Hindi naman parang medyo lugi dahil kumbaga parang kapantay nyo na lang lahat ng mga pasahero. Hindi naman siguro malugi naman na kasi at least nakakalanas din sila ng 50% off sa mga biyahe. Thank you Ingat ka sa iyong biyahe. Lipat lang din ako. Thank you. Kuya, matanong lang din kita. Ikaw ay estudyante ka ba? Hindi naman. Hindi po. Dito tayo, harap tayo ng konti. So, ano pong pakiramdam ninyo na this time, pati yung mga karaniwang
pasahero, katulad ng mga estudyante at ng mga PWD, senior citizen, ay makakaranas na rin, matatamasa na rin yung 50% off sa dito sa MRT. Anong pakiramdam mo? Okay na po, magaan na po. Gumaan? Kasi mabawasan. Sige, huwag ka mahiya. Okay lang. Mababawasan ng alin? Yung ano, pumasay sa inyo. Lagi ka bang sumasakay sa Opo. MRT o dati sumasakay ka rin sa mga jeep? Basta kayo sa MRT araw-araw po. Oo. Kasi nagtatrabaho po kami sa Ortigas. Oo. Pero syempre, dahil mas malaki na yung diskwento rito, syempre darami yung sasakay dito. Kumusta naman ang magiging lagay kapag halimbawa sobra ng dami dito sa MRT ang sasakay? Masikip po mahirap tutulakan. Kasi maraming sumasakay. Pero okay po. okay. Okay. Dahil lahat kayo, Oo. makakadiskwento. Madiskwento. Gaano kalaking tulong ito para sa mga katulad nyo na pasahero, regular commuter? Maraming tulong na po ito sa lahat na mga estudyante o sa magtrabaho. Okay. Okay po. Ingat, ingat. Okay, salamat po. Alright. So, ayan pa, magtanong pa tayo. Kuya, sige, ito na. Kuya, good morning po. Kayo po ay regular commuter ng MRT? Yes po. Oo, sumasakay din po ba kayo ng jeep? Sumasakay din po. Oo. Kasi di ba sobrang tumaas na po yung produktong petrolyo. So, kumbaga, anytime now, pwedeng tumaas din yung pasahe sa jeep. So, gaano kalaking tulong na merong 50% off dito sa MRT? Malaking tulong po kasi po sa budget ko po sa pamasahe pang araw-araw. Gaano po ba kalaki ang inaalat yung pamasahe sa MRT? Malaki din po kasi po yung sa 50% minsan naano ko sa mga baon ng anak ko, pamasahe. Malaking tulong. Malaking tulong po. Sige po, mag-iingat po kayo sa inyo pong biyahe. So yan po mga kapuso, narinig po natin ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapuso, mga commuter dito sa MRT. Malaking tulong of course para sa kanila dahil hindi lamang sa mga estudyante at mga vulnerable sector na lamang ang makakatamasa nitong 50% off, kundi sa lahat ng mga pasahero na po yan. At sa ngayon, wala pa pong time frame kung hanggang kailan na magtatapos yan dahil for as long as merong krisis, most likely, malaking tulong po itong 50% off sa mga pagsakay sa MRT at LRT sa lahat ng mga pasahero. So yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa MRT Cubao Station. Babalik po tayo maya-maya lamang. Libo-libong jeepney drivers sa buong bansa ang magtitigil pasada ngayong araw bilang protesta sa napakamahal na diesel na inasang lalo pang tataas ang presyo bukas. Patuloy rin namang mamamahagi ng tig 5,000 piso na ayuda ang gobyerno bilang tulong sa mga PUV driver. May unang balita si Darlene Kai. Hindi pa magme-menor ang presyo ng petrolyo. Sa Martes, ayon sa industry sources, 16 hanggang 18 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at 9 hanggang 11 piso naman sa kada litro ng gasolina. Kaya posible raw lumagpas sa 120 pesos o higit pa ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa ngayon talaga ma'am, wala nang kinikita. Tsatsaga na lang po kami, wala nang ibang hanap buhay. Swerte na si JR kung kumita ng 300 piso sa isang araw. Ang tricycle driver na si John Michael, halos 24 oras kung pumasada para umabot sa 500 piso ang iuuwi niya sa pamilya. Para po kumita Pagka hindi ka sasagad, wala pong kikitain. Sabi nga ng jeepney driver na si Ray, mabuti sana kung may tumutulong sa kanila. Sa ngayon ang hirap, masahol pa sa pandemic ngayon. Kaya nagkasa ng Transport Holiday ng ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization at iba pa nilang kasama. Nasa 20,000 modern at traditional jeep daw sa buong bansa ang hindi papasada. Ibanggaman namin ang aming mga ulo sa pader. Talagang hirap na hirap po kami at talagang lugi po ang mga drivers natin kapag po sila ay bumiyahe na napakamahal po ng ating mga kurudo. At ito po ay talagang dagok po sa hanay ng transport sector. Nananawagan sila ng ayuda mula sa pamahalaan at pangunawa raw kung hindi makabayad agad sa pagbili ng mga unit ng modern jeep. Ang pinakahihingi namin dito sa lahat, yung mga nakapag-modernize na po ma'am, yung moratorium doon sa mga bangko na sana tulungan kami ng gobyerno na wag muna kami makapagbayad dahil nga krisis ngayon kahit 3 buwan o 6 na buwan. Inaasahang magtitigil pasada rin ng manibela sa mga susunod na araw pero ngayon pa lang mahigit 3,000 miyembro nila ang hindi na pumapasada sa Metro Manila. Ang sabi sa atin talagang
gusto na muna nilang maghanap ng ibang pagkakabuhayan kung talagang hindi masususpend itong excise tax, itong value-added tax at itong fare increase na katiting na nga, binawi pa. Tigil pasada rin ang nasa halos 2,000 miyembro ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Iloilo City. Tigil pasada rin ng Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o NOMFEDRASCO. Ayon sa LTFRB Region 10, naiintindihan nila ang sentimiento ng mga transport group dahil sa krisis sa petrolyo. Pero hindi raw dapat mabalda ang sektor ng transportasyon kaya nakikipag-ugnayan na sila sa mga LGU at mga pribadong kumpanya na maaaring tumulong para may masakyan ang mga pasahero. Sisimula na ngayong linggo ng DSWD ang pamimigay ng ayuda sa mga jeepney at TNVS driver at mga motor taxi at delivery riders. Across the board, tig pa 5,000 pesos. May round 2, round 3, depending yan sa mga mangyayari na event sa mga darating na araw. Magsisimula tayo magbigay ng cash relief assistance sa TNVS drivers sa Tuesday, March 24. Sa public utility jeeps sa Wednesday, March 25. Sa lahat ng delivery services sa Thursday at Friday, March 26 and 27. And then para sa motorcycle taxi, Saturday, March 28. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, extra emotional ang kasalang ito sa Marilao, Bulacan. Yung bride po kasi determinado maglakad patungo sa kanyang minamahal sa kabila ng kanyang kondisyon. Stroke survivor po siya, yung bride na si Irish Pepito. Kwento ni News Cooper Carla Miranda na siyang coordinator at host ng event. Inilaban ni Irish ang bawat hakbang sa renewal of vows sila mag-asawa sa kanilang 25th anniversary. Pinush ni Irish ang kasal kahit hindi raw naging maganda ang experience noong unang kasal nila dahil sa masamang panahon. Hiritagin ng netizen, inspiring ang video lalo na para sa mga PWD na nangangarap ding ikasal. May 1 million views na ang video online. Nanunod ang isang bata sa ilog sa barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 2 bata sa gilid ng ilog. Nakakapit ang isa sa konkretong bahagi habang isa'y kumakaway palayo. Ayon sa ama ng biktima, may nagsabi sa kanya na habang naliligo ang anak kasama ang kanyang mga kaibigan nitong Biyernes na hulugan laruan ng kanyang kaibigan. Sinubukan daw ng kanyang anak na hanapin ang laruan dahil sa alok ng pabuya, pero siya'y napalayo at lumubog. Sinubukan daw ng isang kaibigan na sagipin siya pero hindi siya nagtagumpay. Kinabukasan na nakita ng mga rescuer ang labi ng bata. Pumalo na sa mahigit 100,000 ang kaso ng tuberculosis dito sa Metro Manila. Ayon sa Department of Health, base yan sa datos itong February 16. Dahil dyan, pinaigting ng ahensya ang programa para sa early detection, mabilis na gamutan at pag-iwas sa TB. Hinihikayat ng DOH ang publiko na agad kumonsulta sa doktor o magtungo sa health center kapag nakaranas sa mga sintomas ng TB, gaya ng ubo na mahigit 2 linggo na ang tagal, pananakit ng dibdib, lagnat, panghihina, biglang pagbaba ng timbang at pagpapawis tuwing gabi. Mga kapuso, posible pong tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ayon po yan sa Energy Regulatory Commission o ERC. Dahil daw po yan sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Hindi pa masabi ng ERC kung magkano ang posibleng dagdag singil. Ayon naman sa National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECOR, 2 piso hanggang 4 na piso ang posibleng maging dagdag singil kada kilowatt hour kung pagbabasehan ng additional cost. Katumbas po niyan ang 400 pisong dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours na kuryente. Sabi ng ERC, magbibigay sila ng direktiba sa mga electric utility at generation supplier para utay-utayin ang taas singil. Sa pambihirang pagkakataon, muling namataan ng Philippine deer sa Marinduque. Sa tala ng Department of Environment and Natural Resources Mimaropa, hindi bababa sa 10 usa ang nakita sa barangay Makulapnit sa bayan ng Santa Cruz. May nakita rin mga footprint ng nasabing hayop sa bayan ng Buwak. Nagpapatunay raw na muling dumarami ang mga usa sa kanilang lugar.
Panawagan ng mga otoridad sa publiko tumulong sa pangalaga ng Philippine deer. Itinuring na locally extinct ang Philippine deer matapos itong hindi mamataan sa loob ng ilang dekada. Pause muna sa action scenes as Joey Delgado si Never Say Die star Jillian Ward para magpakilig sa paghataw. Wow! I love it! Sizzling in red si Jillian habang pinaperform for the very first time sa All Out Sunday stage ang kanyang newest single na Pumapag-ibig. Collab song yan ng star of the new gen na siya mismo ang co-writer with Sir Jack ng Creative You. Dedicated ang feel-good and danceable pop track sa lahat ng taong masaya na express ang kanilang feelings towards someone. Ang tanong ngayon, pumapag-ibig era na rin ba si Jillian? Magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.